Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa lahat ng inyong pinaniniwalaan tungkol sa tiwala at pagtataksil? May mga pagkakataong ang pinakamasakit na sugat ay hindi nagmumula sa isang kaaway, kundi sa taong minsan mong tinawag na iyong mundo. Sabi nila, ang dangal daw ang tanging yaman na hindi kayang nakawin. Ngunit paano kung ang mismong taong sinumpaan mong makasama habang buhay ang siyang wawasak sa iyong pagkatao at iiwan kang halos walang-wala? Ngayong araw, sabay-sabay nating tutuklasin ang isang kwento ng panunumbalik, isang paglalakbay upang mahanap ang tunay na yaman na hindi nabibili ng kahit anong halaga, ang kapayapaan ng kaluluwa. Talk, talk, talk. Ang tunog ng malyete ng hukom ay parang tatlong putok ng baril sa loob ng korte. Ngunit para kay Alonsina del Mar, ang mga tunog na yon ay malayo. Halos hindi niya marinig. Tila siya ay nasa ilalim ng malalim na tubig at ang lahat sa paligid niya ay gumagalaw ng mabagal at walang ingay. Nanlalamig ang kanyang mga kamay sa loob ng posas. Ang suot niyang uniforme ng bilanggo ay mag-aspang sa kanyang balat, isang malupit na paalala ng kanyang bagong katotohanan. Isinasakdal sa salang pandarambong at pagpatay. Ang korteng ito ay nagpasiya na si Alonsina del Mar ay nagkasala. Ang huling salita ay tumagos sa pader ng kanyang pagkamanhid. Nagkasala. Siya, nagkasala. Isang haghalinghing ang kumawala sa mga labi niya. Isang tunog na puno ng pagkabigla at kawalan ng pag-asa. Napalingon siya sa direksyon ni Sidapa, ang kanyang asawa. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay, kanyang pangalan, at kanyang buong pagkatao. Nakikita niya ito, ang pagpatak ng isang butil ng luha mula sa mata ni Sidapa. Ang pagkagat nito sa kanyang labi na para bang pinipigilan ang isang malakas na pag-iyak. Nakatutok dito ang lahat ng kamera. Ang kaawa-awang asawa na biktima ng isang sakim at walang kaluluwang babae, isang perpektong pag-arte. Ngunit nakita ni Alonsina ang hindi nakita ng iba. Sa likod ng mga luhang yon, sa isang kislap ng kanyang mga mata bago ito yumuko, ay ang malamig at matagumpay na nangiti ng isang demonyo. Hindi! Bulong niya sa hangin. Sidapa, bakit? Pero walang nakarinig. Hinila na siya ng 2 gwardiya patayo. Ang bawat hakbang palabas ng korte ay parang isang paglalakbay patungo sa impyerno. Ang mga flash ng kamera ay sumasalubong sa kanya na parang mga kidlat, at ang mga bulungan ng mga tao ay parang mga bubuyog na umuugong sa kanyang tainga. Grabe, mukha pa namang anghel. Pera nga naman, nakakasilaw. Kawawa si Sir Sidapa. Nang isinakay siya sa sasakyan ng kulungan, ang lahat ay naging itim. Ang piitan ng pag-asa ay kabaligtaran ng pangalan nito. Amoy kalawang, pawis, at nawalang pangarap ang bawat sulok. Ang pagsalubong sa kanya ng mga kapwa bilanggo ay malayo sa buhay na kinalakihan niya sa Villa Esmeralda. Uy, tingnan niyo, si Doña Basura. Sigaw ng isang babaeng may peklat sa mukha. Nagtawanan ng lahat. Tinulak siya ng isang gwardiya, papasok sa isang masikip at madilim na selda. Ang tunog ng bakal na rehas na isinara ay ang pinakamasakit na musika na narinig niya sa buong buhay niya. Iyon na ang dulo. Ang tuldok sa kanyang pangalan. Alonsina del Mar. Isang mamamatay tao. Isang magnanakaw. Sa unang gabi, hindi siya gumalaw mula sa pagkakasubsob sa malamig na semento. Hinayaan niyang bumuhos ang kanyang mga luha hanggang sa wala nang matira. Hinayaan niyang lamunin siya ng dilim. Para saan pa ang mabuhay? Kinuha na ni Sidapa ang lahat. Ang kanyang yaman, ang kanyang pangalan, ang kanyang kalayaan, pati ang kanyang kaluluwa. Pakiramdam niya ay unti-unti na ring ninanakaw. Ngunit sa kalagitnaan ng gabi, sa gitna ng katahimikan na binasag lamang ng mga hilik
at pag-ungol ng ibang bilanggo. Isang anino ang huminto sa tapat ng kanyang selda. Hindi ito ininda ni Alonsina. Marahil isa lang itong gwardiya na nag-iikot. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Umaasang sa paggising niya ay isa na lamang itong masamang panaginip. Ngunit may narinig siyang isang mahinang kaluskos. Isang kamay ang dumaan sa maliit na siwang ng rehas. Sa kamay na yon ay isang maliit na piraso ng tinapay. Mainit pa. Hindi pa rin siya gumalaw. "Kumain ka na." Isang mahinang boses ng lalaki ang nagsalita. Hindi ito utos. May halong pakiusap. Dahan-dahang iminulat ni Alonsina ang kanyang mga mata. Sa dilim, naaninag niya ang uniforme ng isang gwardiya. Hindi niya makita ang mukha nito, ngunit nakita niya ang kamay na nakalahad pa rin. Hindi gumagalaw, matiyagang naghihintay. Ang simpleng gesto na yon, ang init ng tinapay, ang pag-aalala sa boses, ay isang bagay na hindi niya naramdaman sa loob ng napakatagal na panahon. Isang bagay na mas totoo pa sa lahat ng yakap at halik ni Sidapa. Dahan-dahan siyang gumapang palapit. Ang nanginginig niyang kamay ay sinalubong ang kamay ng gwardiya. Nang mahawakan niya ang tinapay, naramdaman niya ang kalyo sa mga daliri nito. Ang kamay ng isang taong nagtatrabaho, hindi ng isang taong nagnanakaw. Nang walang salita, sinimulan niyang kainin ang tinapay. Bawat piraso ay parang nagbibigay buhay sa kanyang nanlalamig na katawan. Nang maubos niya ito, naglakas loob siyang tumingala. Sa sinag ng buwan na tumatama mula sa maliit na bintana sa itaas, nakita niya ang mga mata ng gwardiya. Walang awa, walang pagkutya. Ang nakita niya ay isang kakaibang determinasyon. Nagbaba ito ng tingin, tila nahihiya, at akmang aalis na. "Sa salamat," hirap na sabi ni Alonsina. Ang boses niya ay paos sa hindi paggamit. Huminto ang gwardiya. Humarap itong muli sa kanya. Ang mukha ay nasa dilim pa rin. At sa huling pagkakataon, nagsalita ito. Ang mga salita ay magiging simula ng isang apoy sa natitirang abo ng kanyang pag-asa. "Huwag kang susuko," sabi ng lalaki. Ang boses ay mahina, ngunit matatag. "May utang na loob ang pamilya ko sa inyo." Ang mga salitang iyon, "may utang na loob ang pamilya ko sa inyo," ay paulit-ulit na umaling-aungaw sa isipan ni Alonsina. Isang mahinang kandila sa walang katapusang kadiliman ng kanyang selda. Iyon ang unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan na may isang taong hindi tumingin sa kanya na parang basahan. Ang gwardyang iyon, na hindi man lang niya alam ang pangalan, ay nagbigay sa kanya ng higit pa sa tinapay. Binigyan siya nito ng hibla ng pag-asa. Habang nakasandal sa malamig na pader, ipinikit niya ang kanyang mga mata. Ang alaala ng mainit na tinapay ay nagdala sa kanya pabalik sa isang panahong ang buhay niya ay puno ng init at kaginhawaan. Pabalik sa Villa Esmeralda. Ang mansyon ay parang isang panaginip. Ang sahig na gawa sa marmol ay laging kumikinang, sumasalamin sa libu-libong kristal ng dambuhalang chandelier sa gitna ng sala. Laging may sariwang bulaklak sa bawat florera, at ang hangin ay puno ng halimuyak ng mamahaling pabango at bagong lutong pagkain. Iyon ang kanyang tahanan, ang kanyang paraiso. At si Sidapa ang Diyos ng paraisong yon. Naalala niya ang isang gabi, ilang buwan matapos ang kanilang kasal. Nagsasayaw sila sa ilalim ng chandelier. Ang malambing na tunog ng isang biolin ay nagmumula sa sound system. Nakapulupot ang mga braso ni Sidapa sa kanyang baywang at ang baba nito ay nakapatong sa kanyang balikat. "Masaya ka ba, aking reyna?" Bulong nito sa kanyang tainga. Ang hininga ay mainit at nangangako. "Sobra," sagot ni Alonsina. Ang kanyang puso ay umaapaw sa pag-ibig. "Pakiramdam ko ako na ang pinakamaswerteng babae sa buong mundo." "Hindi," maring sabi ni Sidapa. Inilayo siya ng bahagya para titigan siya sa mata. Ang mga mata nito ay kumikinang, puno ng pagsamba. "Ako ang maswerte, Alonsina. Ako ang maswerte dahil sa dinami-dami ng lalaki
Ako ang pinili mo. Naniwala siya. Bawat salita, bawat haplos, bawat halik. Para sa kanya, ang pag-ibig nila ay isang alamat. Hindi niya alam na isa pala itong kasinungalingan. Ang unang lamat sa perpektong larawan ay nagsimula sa pagdating ni Sandawa Imperial. Ipinakilala siya ni Sidapa bilang isang mahalagang business partner. Dumating si Sandawa sa Villa Esmeralda na suot ang isang pulang bestida na tila mas mahal pa sa isang kotse. Ang tindig niya ay tindig ng isang reyna at ang kanyang mga mata ay matalim. Sinusuri ang lahat, pati na si Alonsina. "It's a pleasure to finally meet you," sabi ni Sandawa. Ang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Inilahad nito ang kamay. Nang abutin ni Alonsina ito, naramdaman niya ang lamig. Parang humawak siya sa isang piraso ng yelo, hindi sa kamay ng isang tao. Ang mga mata ni Sandawa ay tila isang scanner. Tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. At sa isang saglit, naramdaman ni Alonsina na para siyang isang mumurahing palamuti sa sarili niyang pamamahay. "Napakaganda ng inyong bahay," sabi ni Sandawa habang binabawi ang kamay. "At napakaganda rin ng iyong aso." Sidapa. Isang mabilis na sulyap ang ibinigay nito kay Sidapa, isang sulyap na puno ng kahulugan na hindi naintindihan ni Alonsina noon. Ngumiti lang si Sidapa. "Siyempre, the best for my queen." May mga sumunod pang gabi na abala si Sidapa sa telepono. Palagi niyang sinasabi na tungkol ito sa negosyo, isang malaking deal na magpapatatag sa kanilang imperyo. Isang gabi, hinahanap siya ni Alonsina para yayain maghapunan. Narinig niya ang boses nito mula sa silid-aklatan. Ang pinto ay bahagyang nakaawang. Ang boses na narinig niya ay hindi boses ng kanyang mapagmahal na asawa. Ito ay malamig, walang emosyon, at mapanganib. "Wala akong pakialam kung paano ninyo gagawin," maring sabi ni Sidapa sa kausap sa telepono. "Basta't siguraduhin ninyong malinis. Ayokong mag-iwan ng kahit anong bakas. Ang problema, kailangang mawala." Napaurong si Alonsina, ang puso niya ay biglang kumabog ng mabilis. Anong problema? Sino ang kailangang mawala? Nang lumabas si Sidapa sa silid, nagulat ito nang makita siya. Ngunit sa isang iglap, ang malamig na maskara ay nawala at napalitan ng pamilyar na ngiti. "Mahal ko, kanina ka pa ba riyan?" Malambing na tanong nito habang hinahapit siya sa baywang. "Si Sidapa, sino yung kausap mo?" Tumawa ito ng mahina. Iyon ba? Isang matigas ang ulong kakompetensya. Business, my queen. Madumi ang laro. Huwag mo nang alalahanin ang maganda mong isipan dyan." Hinalikan siya nito sa noo at ang lahat ng kanyang pagdududa ay parang bulang naglaho, napalitan ng hiya. Paano niya pag-iisipan ng masama ang lalaking ito? Ngunit ang alaala ng gabing iyon ay nanatili, isang maliit na tinik sa kanyang puso. At ang tinik na yon ang naghatid sa kanya sa pinakamalalim na alaala, ang huling alaala ng kanyang ina. Si Gunita Del Mar ay isang babaeng mahinhin, ngunit may bakal na determinasyon sa kanyang mga mata. Sa mga huling araw nito, habang nakahiga sa kama at unti-unti nang nilalamon ng sakit, tinawag nito si Alonsina. Sa mahina at nanginginig na kamay, may iniabot itong isang bagay na nakabalot sa sidang panyo, isang lumang suklay na gawa sa pinakintab na sungay ng kalabaw na may mga maliliit na perlas na nakaukit sa dulo, isang pamana ng kanilang pamilya. "Anak," mahinang sabi ni Gunita, ang hininga ay mabigat. "Para sa'yo ito." "Nay, napakaganda po," sabi ni Alonsina. Habang hinahaplos ang makinis na suklay, hinawakan ng ina niya ang kanyang kamay ng mahigpit. Mayroong kakaibang bigat sa mga mata nito, isang babala na hindi niya maintindihan. "Makinig ka, Alonsina. Ang mundo ay hindi laging tulad ng inaakala mo.
May mga taong magaling magtago sa likod ng magagandang salita. Tumingin ito sa pintuan, tila tinitiyak na wala si Sidapa sa paligid. Ingatan mo ito anak, bulong ng kanyang ina. Ang boses ay halos pumanaw na. Huwag mong iwawala. Ito ang magliligtas sa'yo. Noon, inakala ni Alonsina na isa lang itong madamdaming habilin ng isang nag-aagaw buhay na ina. Isang paalala na ingatan ang alaala ng kanilang pamilya. Itinago niya ang suklay sa isang kahon ng alahas at halos nalimutan na ito. Ngayon, sa loob ng seldang ito, ang mga salitang iyon ay bumabalik na parang kulog. Ito ang magliligtas sa'yo. Isang malakas na paghikbi ang kumawala sa kanyang dibdib. Ang pagsisisi ay parang asido na tumutunaw sa kanyang puso. Ang tanga-tanga niya. Naging bulag siya. Nagpakalunod siya sa isang dagat ng kasinungalingan dahil iyon ang gusto niyang paniwalaan. Ang lahat ng babala ay nandoon. Ngunit pinili niyang huwag pansinin. Ang imahe ng Villa Esmeralda, ang kinang, ang karangyaan, ang mga sayawan ay isa na ngayong bangungot. At siya ang kusang loob na pumasok dito. Napasubsob siyang muli sa sahig. Ang katawan ay nanginginig sa matinding kalungkutan. Wala na. Huli na ang lahat. Ngunit sa gitna ng kanyang pagtangis, isang pamilyar na tunog ang kanyang narinig. Ang mahinang yabag ng gwardiya mula kagabi. Huminto ito sa tapat ng kanyang selda. Hindi niya ito tiningnan. Ano pa ang sasabihin nito? Tumayo ka riyan, sabi ng boses. Hindi na kasing hina ng dati, ngunit mayroon pa ring pag-iingat. Hindi siya kumibo. Narinig niya ang pagbuntong hininga nito. May bisita ka bukas. Wala pa rin siyang reaksyon. Marahil ay isa sa mga abogado ni Sidapa. Ipinadala para siguraduhing mabulok na siya rito habang buhay. Nagpatuloy ang gwardya at ang mga sumunod na salitang binitawan nito ay ang nagpataas ng kanyang ulo mula sa sahig at nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso sa loob ng isang segundo. Abogado Luntian Palma. Ang pangalang Luntian Palma ay parang isang susi na nagbukas ng isang nakakandadong silid sa isipan ni Alonsina. Ito ang pangalan ng abogado ng kanilang pamilya mula pa noong nabubuhay ang kanyang ama. Isang taong matagal na niyang hindi nakikita. Isang anino mula sa nakaraan. Bakit ngayon pa? Kinabukasan, dinala siya sa visiting area. Isang maliit na kwarto na hinahati ng isang makapal at malamig na salamin. Sa gitna nito ay may maliliit na butas para marinig ang isa't isa at sa ibaba ay may dalawang telepono na amoy luma at puno ng static. Sa kabilang panig ng salamin, isang lalaki ang nakaupo. Nakatingin sa kanya. Si Abogado Luntian Palma ay mas matanda na ngayon. Ang kanyang buhok ay halos puti na at ang kanyang mukha ay puno ng mga linya ng pagod at karanasan. Ngunit ang kanyang mga mata, sa likod ng makapal na salamin sa mata, ay matatag pa rin. Mayroon itong talas na hindi na bago ng panahon. Dahan-dahang umupo si Alonsina at kinuha ang telepono. Ganoon din ang ginawa ng abogado. Alonsina, simula ni Palma, ang boses ay kalmado at puno ng respeto, isang bagay na matagal nang ipinagkait sa kanya. Salamat at pumayag kang makipagkita sa akin. Hindi sumagot si Alonsina, tinitigan niya lang ito, ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa. Bakit kayo nandito, Abogado Palma? Tanong ni niya. Ang boses ay walang emosyon. Tapos na ang kaso, natalo na ako. Hindi pa tapos hanggat hindi lumalabas ang katotohanan, sagot ni Palma. At alam kong hindi ka nagkasala. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Alonsina. Ganoon din ang sinabi ko, walang naniwala. Maging ang sarili kong abogado ay sumuko na. Hindi ako ang abogado mo noon, sabi ni Palma. At hindi ako narito dahil sa pera. Narito ako dahil sa isang pangako. Kumunot ang noo ni Alonsina. Pangako? Tumango si Palma.
At sa isang saglit, ang talas sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malalim na kalungkutan. Isang pangako na binitiwan ko sa iyong ina. Biglang napahigpit ang hawak ni Alonsina sa telepono. Sa, sa nanay ko? Dinala ng alaala si Abogado Palma sa isang silid sa ospital. Maraming taon na ang nakalipas. Ang hangin ay amoy gamot. Si Gunita Del Mar ay nakahiga sa kama, maputla at nanghihina. Ngunit ang dignidad sa kanyang muka ay hindi kumukupas. Siya lang at si Gunita ang nasa silid. "Luntian," sabi ni Gunita. Ang boses ay halos bulong na lang. "Mayroon akong ipapakiusap sa'yo." "Kahit ano, Gunita." Mabilis na sagot ng abogado. Si Alonsina, mahal na mahal niya si Sidapa. Ngunit ako, mayroon akong hindi magandang kutob sa lalaking iyon. Hindi ko maipaliwanag. Isang ubo ang pumutol sa kanyang pagsasalita. "Pangakuan mo ako, Luntian, na kung sakaling may mangyaring masama, kung sakaling kailanganin ng anak ko ng tulong, babantayan mo siya." Ang mga mata ni Gunita ay puno ng luha at pag-aalala ng isang ina. Tumingin si Palma sa babaeng matagal na niyang lihim na hinangaan at minahal mula sa malayo. "Ipinapangako ko, Gunita, habang ako'y nabubuhay, hindi ko pababayaan si Alonsina." Pagbalik niya sa kasalukuyan, tinitigan niya si Alonsina sa kabilang panig ng salamin. "Ipinangako ko sa kanya na poprotektahan kita. At nabigo ako. Patawarin mo ako, Alonsina. Ngayon, gusto kong bumawi." Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa mga mata ni Alonsina. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may isang taong tunay na naniniwala sa kanya. Pero paano? Ang lahat ng ebidensya, perpekto ang pagkagawa nila. Walang perpektong krimen. Sabi ni Palma, ang determinasyon ay bumalik sa kanyang boses. Mayroon lang mga tamad na investigador at mga abogadong takot lumaban. "Hindi ako takot, Alonsina. Bubuksan nating muli ang kaso." Samantala, sa Villa Esmeralda, ang tawa ay malakas at ang alak ay umaagos. Nagdiriwang sina Sidapa at Sandawa. "To us, my love," sabi ni Sidapa. Itinaas ang kanyang kopita ng mamahaling alak. "To our new empire," at sa permanenteng bakasyon ni Alonsina. Ngumiti si Sandawa at akmang itataas ang kanyang kopita nang pumasok ang isa sa kanilang mga tauhan. Ang mukha ay balisa. "Sir," sabi nito kay Sidapa. "May balita po." Isang abogado, Luntian Palma, ang bumisita kay Ma'am Alonsina sa kulungan kanina. Ang ngiti sa mukha ni Sidapa ay biglang naglaho. Ang pangalang iyon, ang matandang abogado ng mga Del Mar. "Ano?" sigaw niya. Ang kanyang galit ay sumabog. Sa isang malakas na bagsak, inihagis niya ang kanyang kopita sa pader. Ang alak na pula ay tumapon na parang dugo, at ang tunog ng nabasag na kristal ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Sino ang matandang hukluban na yon para makialam dito? "Kalma, Sidapa," sabi ni Sandawa. Ang kanyang boses ay malamig at kontrolado, kahit na ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng bahagyang pag-aalala. "Isang abogado lang yan. Bayaran mo. Takutin mo. Lahat ng tao may presyo." "Hindi siya tulad ng iba," sagot ni Sidapa, habang naglalakad pabalik-balik na parang isang hayop sa loob ng hawla. "Sobrang tapat niyan sa mga Del Mar. Hindi yan basta-basta masisilaw sa pera. Kung gayon, kailangan nating tiyakin na wala siyang makikitang kahit ano," sabi ni Sandawa. Tumayo at lumapit kay Sidapa. Hinaplos niya ang dibdib nito. "Lahat ng koneksyon mo, gamitin mo na. Lahat ng maaaring magsalita, patahimikin mo." Bago pa man siya makahanap ng kahit isang maliit na butas, napatigil si Sidapa at tumingin kay Sandawa. Ang galit niya ay napalitan ng isang malamig na kalkulasyon. Tama siya. Kailangan nilang kumilos ng mabilis. Sa pagtatapos ng kanilang pag-uusap sa kulungan, may ibinulong si Abogado Palma kay Alonsina.
Mayroon na akong nakausap sa loob. Isang gwardiya. Ibinigay niya sa akin ang listahan ng mga tauhan na biglang nagbitiw o lumipat ng destino ilang linggo bago ang iyong paglilitis. Mga taong posibleng binayaran ni Sidapa. Ang pag-asa sa puso ni Alonsina ay lalong lumaki. Si Bantugan. Tinupad niya ang sinabi niya. Mabuti yan, sabi ni Alonsina. Ngunit testimonya lang iyon. Madali nilang itatanggi. Tama ka. Pagsang-ayon ni Palma. Ang mga testimonya, nabibili. Ang mga dokumento, napepeke. Ang kailangan natin, Alonsina, ay isang bagay na hindi kayang bilhin o pekein. Lumapit siya sa salamin. Ang kanyang mga mata ay seryosong nakatitig sa kanya. Kailangan natin ng ebidensyang hindi kayang baliin ng pera ni Sidapa. Isang bagay na personal, isang bagay na sayo lang. Ang Villa Esmeralda ay tahimik. Ngunit para kay Sidapa Montenegro, ang katahimikan ay isang ingay na nakakabingi. Nakatayo siya sa harap ng malaking bintanang salamin, hawak ang isang kopita ng brandy, habang pinagmamasdan ang mga ilaw ng lungsod ng Sanlaon sa di kalayuan. Ang lahat ng iyon, sa isip niya, ay kanya na. Ngunit ang pag-epal ni Luntian Palma ay parang isang batong bumabagabag sa payapa niyang lawa. Isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isip. Hindi ang kinang ng Villa Esmeralda, kundi ang amoy ng putik sa isang eskinita sa Tondo. Bata pa siya noon, payat at laging gutom. Naalala niya ang pagtingin sa mga dambuhalang mansyon sa Forbes Park. Ang mga batang kasing edad niya ay nakasakay sa magagarang kotse habang siya ay nagkakalkal ng basura. Ang puot. Iyon ang unang emosyon na natutunan niyang yakapin. Isang malamig at nagniningas na puot para sa mga taong ipinanganak na may gintong kutsara sa bibig, tulad ni Alonsina. Hindi niya ninakaw ang yaman ng mga Delmar. Sa isip niya, binawi lang niya ang para sa kanya. Ang pagpapakasal kay Alonsina ay hindi pag-ibig. Isa itong diskarte at ang pagpapatalsik dito ay ang huling hakbang sa kanyang matagal ng binalak na paghihiganti sa isang lipunang humamak sa kanya. Hindi ko hahayaang isang matandang abogado ang sumira sa lahat ng pinaghirapan ko, bulong niya sa sarili. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-dial ng isang numero. Gawin mong impyerno ang buhay niya sa loob. Malamig na utos niya sa kausap sa kabilang linya. Hindi kailangang patayin. Kailangan lang nating sirain ang kanyang pag-iisip. Hayaan mong siya mismo ang sumuko. Kinabukasan, naramdaman agad ni Alonsina ang pagbabago. Ang mga tingin ng ibang bilanggo ay mas matalim. Ang mga gwardiya, maliban sa isa, ay mas malupit. Ang kanyang maliit na espasyo sa selda ay biglang naging mas masikip. Ang bawat araw ay isang pagsubok sa kanyang katatagan. Isang hapon, habang nakapila para sa hapunan, isang babaeng bilanggo na kilala sa pangalang Brenda. Isang babaeng malaki ang katawan at kinatatakutan ng lahat ay sinadyang banggain siya. Natapon ang kanyang pagkain sa sahig. Ay pasensya na, Donya, sabi ni Brenda. Ang boses ay puno ng pangaasar. Hindi kasi ako sanay sa mga basurang pakalat-kalat. Nagtawanan ang mga nasa paligid. Hindi umimik si Alonsina. Yumuko siya para pulutin ang kanyang tray, ngunit isang malakas na paa ang tumapak dito. Sinisira ito. Aba, lumalaban ka pa? Sigaw ni Brenda at bigla siyang sinabunutan. Napadaing si Alonsina sa sakit. Akmang susuntukin na siya ni Brenda nang isang malakas na boses ang pumigil dito. Hoy! Ano yan? Si Bantugan. Ang kanyang boses ay parang kulog, puno ng awtoridad. Mabilis niyang inawat si Brenda. Ang hawak sa braso nito ay mahigpit. Nagkakatuwaan lang kami, sir. Palusot ni Brenda. Ngunit ang takot ay bakas sa kanyang mga mata. Hindi nakakatuwa yan, mariing sabi ni Bantugan. Bumalik ka sa linya. Isa pang gulo. Sa Bartolina ka pupulutin. Nginisian ni Brenda si Alonsina bago umalis. May nagpapabigay lang ng mensahe, Donya. Magsimula ka ng magdasal.
Tinulungan ni Bantugan si Alonsina na tumayo. Sa isang saglit, ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Walang salitang namutawi, ngunit sa tingin na iyon, naiparating ni Bantugan ang isang mensahe, mag-iingat ka. Ang laro ng mga anino ay nagsimula na. Sa sumunod na pagbisita ni Abogado Palma, dala na niya ang isang bunton ng mga dokumento. Ang mga ito ay kopya ng lahat ng ebidensyang ginamit laban kay Alonsina. Magkasama nilang sinuri ang bawat isa, bawat pirma, bawat numero. Imposible, sabi ni Alonsina. Ang kanyang boses ay puno ng pagkadismaya. Ang pirma ko. Kamukhang kamukha ang mga bank transfer. Lahat ay mukhang lehitimo. Magaling siyang magtrabaho. Pag-amin ni Palma habang inaayos ang kanyang salamin. Lahat ng dokumentong ito ay perpektong pineke, maging ang mga testimonya ng mga dating empleyado na nagsabing ikaw ang nag-utos sa kanila. Lahat sila ay nabayaran ng malaki para magsinungaling. Sumandal si Alonsina sa upuan. Ang pag-asa na nagsimulang mamuo sa kanyang dibdib ay unti-unting nawawala. Para silang sinusubukang umakyat sa isang pader na gawa sa makinis na salamin. Kung ganon, wala na talaga tayong pag-asa. Papel laban sa papel, salita laban sa salita. Huwag kang mawala ng pag-asa, sabi ni Palma, ngunit maging sa boses niya ay may bahid na ng pag-aalala. Kailangan nating mag-isip. Balikan mo ang lahat, Alonsina, mula sa simula. Isang maliit na detalye, isang bagay na hindi niya naisip, isang bagay na hindi niya kayang kontrolin. Kahit ano. Pagbalik niya sa selda, ang mga salita ni Palma ay umuukil-kil sa kanyang isipan. Isang maliit na detalye. Ano? Ano ang nakaligtaan niya? Tila isang malaking palaisipan na nawawala ang pinakamahalagang piyesa. Gabi-gabi, pinipilit niyang alalahanin ang bawat pag-uusap, bawat kilos ni Sidapa, ngunit ang lahat ay malabo na, natabunan ng sakit at pagtataksil. Ang desperasyon ay nagsimulang kumain sa kanya. Napasabunot siya sa sarili niyang buhok, ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa frustration. Habang ginagawa niya iyon, ang kanyang mga daliri ay sumayad sa hibla ng kanyang buhok at isang kuryente ang tila dumaloy sa kanyang buong katawan. Buhok. Isang imahe ang biglang sumulpot sa kanyang isipan, malinaw na parang kristal. Ang kanyang ina, nakahiga sa kama. Ang mahinang boses nito, ang init ng kamay nito, at ang bagay na iniabot sa kanya. Suklay. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kamay. Ang paghinga niya ay tila nahinto. Naalala niya ang sinabi ng kanyang ina. Ingatan mo ito, anak. Ito ang magliligtas sa'yo. Hindi ito isang simpleng habilin. Isa itong babala. Isang susi. Sa gitna ng madilim at mabahong selda, isang maliit na liwanag ang sumilay. Ang suklay. Bulong niya sa kanyang sarili, ang kanyang mga mata, ay nanlalaki sa biglaang realisasyon. Nasaan ang suklay? Ang gabi sa piitan ng pag-asa ay may sariling buhay. Ito ay humihinga sa pamamagitan ng mga hilik, mga pangarap na nauwi sa bangungot at mga bulong na puno ng pagsisisi. Para kay Bantugan Lagdameo, ang bawat gabing pag-iikot niya ay isang paalala ng manipis na linya sa pagitan ng kalayaan at habambuhay na pagkakakulong. Ngunit ngayong gabi, iba ang bigat na dala ng kanyang mga paa. Habang naglalakad siya sa pasilyo, ang kanyang mga mata ay laging bumabalik sa selda ni Alonsina. Nakita niya ang ginawang pambubuli ni Brenda kanina. Alam niyang utos iyon mula sa labas. Alam niyang si Sidapa Montenegro ang may hawak ng mga tali at si Alonsina ang papet na gusto nitong sirain. Huminto siya sa tapat ng rehas, sa dilim kung saan hindi siya gaanong makikita. Nakita niya si Alonsina na nakaupo sa sahig, nakayakap sa kanyang mga tuhod, tulala at tila wala sa sarili. Hindi si Alonsina ang nakikita niya sa sandaling iyon, kundi ang anino ng ina nito, si Ginang Gunita.
At ang aninong iyon ay nagdala sa kanya pabalik sa isang malayong nakaraan. Bata pa si Bantugan noon, nakatira sa isang maliit na barong-barong sa gilid ng malawak na lupain ng mga Delmar. Ang kanyang ama, si Manglaya, ay ang pinagkakatiwalaang trooper at hardinero ng pamilya. Isang araw, ang malakas na katawan ng kanyang ama ay unti-unting nanghina. Ang ubo nito sa gabi ay parang tunog ng kinakalawang na bakal na pinipilit paandarin. Isang umaga, nakita niya ang panyo ng kanyang ama. May bahid ito ng dugo. Ang puso ng kanyang ama ay sumusuko na. Kailangan nito ng operasyon. Isang operasyon na ang halaga ay katumbas na ng 10 buhay nila. Wala silang pera, wala silang pag-asa. Gabi-gabi, naririnig niya ang kanyang ina na umiiyak sa kusina. At siya, bilang isang bata, ay wala ring magawa, kundi ang panoorin ang unti-unting pagkaubos ng ilaw sa kanilang tahanan. Isang hapon, isang marangyang itim na kotse ang huminto sa tapat ng kanilang dampa. Bumaba mula rito ang isang babaeng nakaputing bestida, si Ginang Gunita Del Mar. Hindi man lang ito nagpakita ng kahit anong pandidiri sa putik na tumalsik sa kanyang mamahaling sapatos. Pumasok ito sa kanilang maliit na bahay na may dalang mga prutas at gamot. Manglaya, malumanay na sabi nito sa kanyang ama na nakahiga sa papag. Narinig ko po ang nangyari. Huwag na po kayong mag-alala. Napaiyak ang nanay ni Bantugan. Pero ma'am, ang pera po, wala po kaming, ako na po ang bahala sa lahat. Sabi ni Ginang Gunita. Ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. Lumuhod ito para maging kapantay ng batang si Bantugan. Ngumiti ito sa kanya, isang ngiti na nakapawi sa lahat ng takot sa kanyang puso. Gagaling ang tatay mo. At tulad ng sinabi niya, gumaling nga ang kanyang ama. Inilipat ito sa pinakamagaling na ospital sa Maynila at inoperahan. Ang pamilya Delmar ang sumagot sa lahat. Hindi sila humingi ng kahit anong kapalit. Nang unang bumisita si Bantugan sa kanyang ama sa ospital, hinawakan nito ang kanyang kamay. Ang balat ng kanyang ama ay maputla, ngunit ang pagkakahawak nito ay mahigpit. Anak, sabi ni Manglaya, ang boses ay mahina pa. Tandaan mo ang araw na ito. Ang buhay na ibinigay sa akin ngayon ay hindi na lang sa akin. Utang natin ito sa pamilya Delmar. Tumango lang ang batang si Bantugan, hindi pa lubos na nauunawaan ang bigat ng mga salitang yon. Ang utang na loob, Bantugan. Pagpapatuloy ng kanyang ama, tinititigan siya ng diretso sa mata. Hindi binabayaran ng pera. Binabayaran yan ng katapatan. Habang buhay, kahit anong mangyari, hindi mo sila tatalikuran. Pangako. Pangako po, tay. Ang alaala ay naglaho, ngunit ang pangako ay nanatili, nakaukit sa kanyang puso. Bumalik siya sa kasalukuyan sa malamig na pasilyo ng piitan ng Pag-asa. Ang kanyang determinasyon ay naging bakal. Hindi niya tatalikuran ang anak ni Ginang Gunita. Hindi niya hahayaang mabulok dito. Ang babaeng ang pamilya ay nagbigay ng pangalawang buhay sa kanyang ama. Habang pinagmamasdan niya si Alonsina, bigla itong gumalaw. Dahan-dahan itong nag-angat ng tingin. Ang mga mata nila ay muling nagtagpo sa dilim. Ang desperasyon sa mukha ni Alonsina ay napalitan ng isang biglaang kislap ng pag-asa. Guardia! Mahinang tawag nito. Lumapit si Bantugan sa rehas. Bantugan, sabi niya. Bantugan ang pangalan ko. Bantugan? Ulit ni Alonsina na parang isinasa ulo ang pangalan. Kailangan ko ng tulong mo. Mayroon akong naalala. Isang bagay na ibinigay ng nanay ko. Hinintay lang ni Bantugan ang kanyang sasabihin. Isang suklay. Patuloy niya, ang boses ay nanginginig sa excitement at takot. Sinabi niya na yun daw ang magliligtas sa akin. Hindi ko maintindihan noon, pero ngayon, pakiramdam ko, mayroon itong kinalaman sa lahat. Kailangan kong makuha iyon. Nasaan ito? Seryosong tanong ni Bantugan.
Huminga ng malalim si Alonsina. Naiwan ko sa Villa Esmeralda, sa dati kong kwarto, nakatago sa loob ng isang lumang kahon ng musika na nasa ibabaw ng aking tokador. Ang Villa Esmeralda, ang pugad ng demonyo, isang lugar na binabantayan ngayon na parang isang kuta. Ang pagpasok doon ay parang pagpapakamatay. Ngunit habang tinitingnan ni Bantugan ang nagmamakaawang mga mata ni Alonsina, narinig niya ang boses ng kanyang ama. Ang utang na loob ay binabayaran ng katapatan. Tumango siya. Isang mabagal, ngunit tiyak na pagtango. Kailangan nating makuha yon, sabi ni Alonsina. Hindi isang tanong, kundi isang pahayag ng kanilang iisang layunin. Ang gabi ay nababalot sa dilim na tila kumakain sa lahat ng liwanag. Para kay Bantugan, ang dilim ay isang kaibigan. Nakasuot siya ng itim na damit. Ang kanyang mukha ay nakatago sa anino ng isang itim na sombrero. Nakatayo siya sa di kalayuan, sa likod ng isang malaking puno ng akasya. Pinagmamasdan ang Villa Esmeralda. Ang mansyon ay buhay na buhay. Ang mga ilaw nito ay nagniningning na parang mga bituin sa lupa. At ang malakas na tunog ng musika at tawanan ay umaabot hanggang sa kanyang kinaroroonan. Perpekto. Ito ang gabing pinili niya. Isang malaking party ang idinaraos ni na si Dapa at Sandawa. Isang selebrasyon ng kanilang tagumpay. Habang sila ay abala sa pagpapakitang tao, siya ay kikilos. Inabot niya sa kanyang bulsa ang maliit na papel na may guhit. Ito ang mapa ng mansyon na ibinigay ni Alonsina na iginuhit niya mula sa memorya. Nakaturo rito ang lokasyon ng mga CCTV camera na alam niya at ang pinakamadaling daan papasok sa kanyang dating silid sa likod ng hardin, sabi ni Alonsina sa kanya kagabi. May isang maliit na bintana sa kusina. Luma na ang kandado niyon. Iyon ang paboritong daanan ng mga pusa namin dati. Huminga ng malalim si Bantugan. Ito na yon. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang martilyo na pumupukpok sa kanyang dibdib. Hindi ito bahagi ng kanyang trabaho. Ang ginagawa niya ay iligal. Kung mahuli siya, hindi lang trabaho ang mawawala sa kanya, kundi pati na rin ang kanyang kalayaan. Ngunit ang imahe ng kanyang ama at ang pangako na binitiwan niya ay nagbigay sa kanya ng lakas. Nagsimula siyang gumapang sa matataas na damo sa gilid ng pader ng mansyon. Tahimik at maingat ang bawat galaw, tulad ng isang anino. Narating niya ang likurang bahagi. Tulad ng inaasahan, mas kaunti ang gwardiya rito. Nakita niya ang isang CCTV camera na dahan-dahang umiikot. Naghintay siya. Nang ang lente ay tumutok sa kabilang direksyon, mabilis ngunit walang ingay siyang tumakbo papunta sa pader. Ginamit niya ang isang maliit na wire cutter para putulin ang kable ng kamera. Isang ilaw ang nawala sa monitor room, ngunit sa dami ng bisita at kaguluhan, umasa siyang hindi ito agad mapapansin. Nakarating siya sa bintana ng kusina. Tama si Alonsina. Ang kandado ay luma na. Sa tulong ng isang maliit na piraso ng alambre, narinig niya ang isang mahinang click. Bukas na. Dahan-dahan niyang itinulak ang bintana at walang ingay na pumasok sa loob. Ang kusina ay abala sa mga caterer. Nagtago siya sa likod ng isang malaking refrigerator. Naghintay siya ng pagkakataon. Nang ang lahat ay abala sa paghahanda ng pagkain, mabilis siyang lumabas at tinahak ang pasilyo papunta sa engrandeng hagdanan. Ang tugtog ay mas malakas na ngayon at naririnig niya ang masayang boses ni Sidapa na bumabati sa mga panauhin. Naramdaman ni Bantugan ang galit na umakyat sa kanyang lalamunan, ngunit pinigilan niya ito. Kailangan niyang maging kalmado. Umakyat siya sa ikalawang palapag. Ang pasilyo ay walang tao. Tinahak niya ang daan patungo sa master's bedroom, ang dating silid ni Alonsina. Ang pinto ay bahagyang nakaawang. Dahan-dahan niya itong itinulak. Ang silid ay iba na. Ang malambot at eleganteng palamuti na nagpapaalala kay Alonsina
ay napalitan ng mga matatapang na kulay, pula at itim. Ang hangin ay nangingibabaw sa isang matapang at mamahaling pabango. Pabango ni Sandawa. Hindi niya ito ininda. Mabilis niyang ginala ang kanyang mga mata. At doon, sa ibabaw ng tokador, nakita niya ito. Isang antigong kahon ng musika na gawa sa kahoy. Dali-dali siyang lumapit. Bago ito buksan, maingat niyang pinakinggan ang paligid. Tanging ang malakas na musika mula sa ibaba ang kanyang naririnig. Binuksan niya ang kahon. Isang malambing na himig ang tumugtog. Sa loob, sa ilalim ng mga lumang alahas, naroon ang suklay. Makinis at kumikinang pa rin ang mga perlas nito. Kinuha niya ito at maingat na inilagay sa kanyang bulsa. Tagumpay. Akmang aalis na siya nang biglang tumahimik ang musika sa ibaba. Isang katahimikan na nakakabingi. At pagkatapos, narinig niya ang mga ito, mga yabag, mabilis at papalapit. Nagpanik si Bantugan, walang ibang mapagtataguan. Ang tanging pagpipilian niya ay ang makapal at mahabang kurtina sa tabi ng bintana. Mabilis siyang nagtago sa likod nito, pinipigil ang kanyang paghinga. Bumukas ng malakas ang pinto. Pumasok si Sandawa, hawak ang kanyang telepono. Nakakainis. Bakit mo naman kasi inimbita ang matandang yun dito? Inis na sabi niya sa kausap sa telepono. Si Sidapa. Oo, alam kong kailangan natin siyang mapasunod, pero ang tingin niya sa akin, para akong basura. Naglakad siya papunta sa tokador, malapit na malapit sa pinagtataguan ni Bantugan. Inilapag niya ang kanyang telepono at nagsimulang ayusin ang kanyang kolorete sa harap ng salamin. Oo na. Bababa na rin ako. Basta't siguraduhin mong hindi niya ako lalapitan ulit. Sabi pa niya bago ibaba ang tawag. Huminga siya ng malalim, tila sinusubukang pakalmahin ang sarili. Nang bigla, ang kanyang mga mata ay napako sa kahon ng musika. Nakabukas ito. Ang himig ay patuloy pa rin sa pagtugtog. Tila napansin niya na may nagalaw sa kanyang mga gamit. Dahan-dahan niyang isinara ang takip nito. Ngunit sa kanyang pagmamasid, napansin niyang ang posisyon ng kahon ay bahagyang naiba mula sa pagkakaayos niya kanina. Kumunot ang kanyang noo. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang maglibot sa silid. Sinusuri ang bawat sulok. Ang kanyang tingin ay huminto sa bintana. Sa kurtina. Nanigas si Bantugan sa kanyang kinatatayuan. Alam niyang napansin na siya. Kinuha ni Sandawa ang kanyang telepono. Sidapa, sabi niya. Ang boses niya ay biglang naging malamig na parang yelo. Walang bahid ng anumang emosyon. May tao dito. Ang mga salitang yun ni Sandawa ay parang isang sentensya ng kamatayan sa pandinig ni Bantugan. May tao dito. Ang dugo sa kanyang mga ugat ay tila nagyelo. Narinig niya ang mabilis na tugon ni Sidapa sa kabilang linya. Kahit hindi malinaw ay ramdam niya ang urgensya. Kailangan na niyang kumilos. Bago pa man makasigaw si Sandawa o makagawa ng kahit anong hakbang, lumabas si Bantugan mula sa likod ng kurtina. Sa isang mabilis na galaw na natutunan niya sa kanyang training, tinakpan niya ang bibig ni Sandawa at itinulak ito palayo sa tokador, papunta sa gilid ng silid. Gulat at takot ang gumuhit sa mukha ni Sandawa. Sinubukan niyang pumiglas. Ang kanyang mga kuko ay kumalmot sa braso ni Bantugan, ngunit ang pagkakahawak nito ay bakal. Huwag kang sisigaw, mariin ngunit mahinang sabi ni Bantugan. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa determinasyon. Hindi kita sasaktan kung hindi ka gagawa ng gulo. Sa ibaba, narinig nila ang mga yabag, mabilis at marami. Paparating na si Sidapa kasama ang mga gwardiya. Wala ng oras. Sa isang desperadong galaw, ginawa ni Bantugan ang hindi inaasahan. Itinulak niya si Sandawa papunta sa malaking kama. Bago pa man ito makabawi, mabilis niyang binuksan ang bintanang salamin sa likod ng kurtina. Ito ay patungo sa isang maliit na balkonahe. Mula roon, tanaw niya ang madilim na hardin sa ibaba.
Mataas, ngunit ito na lang ang kanyang pag-asa. Bumukas ng malakas ang pinto ng silid. Sandawa! Sigaw ni Sidapa. Ngunit huli na. Tumalon si Bantugan mula sa balkonahe. Ginamit niya ang isang malaking baging na nakakapit sa pader para pabagalin ang kanyang pagbagsak. Bumagsak siya sa malambot na damuhan. May naramdaman siyang sakit sa kanyang bukong-bukong, ngunit hindi niya ito ininda. Mabilis siyang tumayo at tumakbo papasok sa kadiliman ng hardin. Nandoon siya. Habulin ninyo. Narinig niyang sigaw ni Sidapa mula sa itaas. Nagsimula ang isang desperadong pagtakbo. Ang mga putok ng baril ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi, ngunit hindi nila siya tinamaan. Ginamit ni Bantugan ang bawat puno at halaman bilang kanyang pananggalang. Kilala niya ang lugar na ito mula sa mga kwento ng kanyang ama. Alam niya ang bawat lihim na daanan. Sa huli, nagawa niyang makalabas sa bakod. Iniwan ang magulong mansyon sa kanyang likuran. Hindi siya huminto sa pagtakbo hanggat hindi niya narating ang ligtas na lugar, ang maliit at luma na opisina ni Abogado Luntian Palma. Pagpasok niya, halos hindi na siya makahinga. Si Palma, na matiyagang naghihintay, ay agad siyang inalalayan. Nagtagumpay ka ba? Tanong ng abogado. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Walang salitang lumabas sa bibig ni Bantugan. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang antigong suklay at inilapag ito sa mesa. Ang mga mata ni Palma ay kumislap. Kinuha niya ang isang magnifying glass at isang maliit na ilaw. Maingat niyang sinuri ang bawat pulgada ng suklay. Mukha itong ordinaryo. Isang magandang piraso ng antigong sining. Sigurado ka bang ito na yon? Tanong ni Palma. May bahid ng pagkadismaya. Iyan ang nasa music box. Sagot ni Bantugan. Habang hinihingal pa rin. Hindi sumuko si Palma. Mayroon siyang naramdaman. Ang habilin ni Gunita ay hindi maaaring maging simple lamang. Muli niyang sinuri ang suklay. Mas malapit, mas masusi. At doon, sa ilalim ng isa sa mga nakaukit na perlas, napansin niya ang isang napakaliit na guhit. Halos hindi makita. Kumuha siya ng isang maliit na tweezer. Maingat niyang sinundot ang perlas. At tulad ng isang mahika, bahagya itong umangat na nagbunyag ng isang napakaliit na puwang sa ilalim. Isang puwang na saktong-sakto sa isang bagay. Gamit ang tweezer, may dinukot siya mula sa loob. Isang micro SD card. Nagkatinginan sina Bantugan at Palma. Ang kanilang mga puso ay sabay na kumabog ng mabilis. Ito na. Ito na ang huling baraha ni Gunita Del Mar. Mabilis na isinaksak ni Palma ang card sa isang adapter at ikinonekta ito sa kanyang laptop. Mayroon lamang isang file sa loob. Isang audio file. Walang pamagat. Petsa lang. Isang petsa na 2 linggo bago namatay si Gunita. Pinindot ni Palma ang play. Sa simula, tanging ingay lang ang maririnig. Pagkatapos, isang pamilyar na boses. Si Sidapa. Sidapa. Sigurado ka bang walang makakaalam nito, Sandawa? Ang mga Del Mar ay hindi basta-basta. Baka may maiwan tayong bakas. Sandawa. Relax, mahal. Ako ang nagplano nito. Perpekto ang lahat. Kapag na-transfer na ang huling asset sa account na kontrolado mo, isasagawa na natin ang huling hakbang. Isang maliit na aksidente sa preno ng sasakyan. Isang pekeng last will and testament. At voila! Ang kaawa-awang Alonsina na hindi makayanan ang pagkamatay ng asawa ay magpapakamatay rin. O di kaya'y mas maganda. Siya ang pagbibintangan natin. Mas masaya yon. Sidapa. Pero paano kung maghinala siya? Sandawa. Si Alonsina? Mahal, ang babaeng iyon ay nabubuhay sa isang fairy tale. Ikaw ang kanyang Prince Charming. Hindi niya kailanman pag-iisipan ng masama ang kanyang prinsipe. Ang tanging kailangan mo lang gawin ay ang patuloy na pag-arte. Yakapin mo siya. Halikan mo siya. Sabihin mong mahal mo siya. At habang ginagawa mo yan,
Isipin mo na lang ang milyon-milyong dolyar na mapupunta sa atin. Si Dapa, sa bagay, napakadali niyang paikutan. Mahal na mahal niya ako. Sandawa. Exactly. At ang pagmamahal na yon, ang magiging katapusan niya. Napatulala, sina Bantugan at Palma. Ang hangin sa silid ay tila nawala. Ang kanilang narinig ay mas masahol pa sa kanilang inaasahan. Ito ay purong kasamaan, malamig at kinakalkula. Ito ang ebidensya, ang hindi maitatangging katotohanan na si Alonusina ay biktima ng isang demonyong plano. Bumalik sila sa kasalukuyan nang tumunog ang telepono ni Palma. Isang kontak na walang pangalan. Sinagot niya ito. Sino to? Isang babala, sabi ng isang boses na halatang binago ng teknolohiya. Alam naming nakuha ninyo ang suklay. Ibigay ninyo yan bukas. Kung hindi, may mangyayaring masama sa pamilya ng gwardiya mong matapang. Kasabay ng tawag, isang text message ang dumating sa telepono ni Bantugan. Isang litrato. Ang kanyang 6 na taong gulang na anak na babae, mahimbing na natutulog sa kanyang kama. At sa tabi nito, isang kamay na may hawak na kutsilyo. Ang mundo ni Bantugan ay gumuho. Kailangan kong ipatumba ang isang gwardiya sa piitan ng Pag-asa, sabi ni Sidapa sa kanyang tauhan sa kabilang linya, pagkatapos makuha ang balita na nakatakas si Bantugan. Ang pangalan niya ay Bantugan Lagdameo. Ngunit habang iniisip ang posibleng ebidensya na nakuha nito, isang mas magandang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Huwag muna. Alamin mo muna kung saan siya nakatira. Alamin mo ang kanyang kahinaan. Ang litrato sa telepono ni Bantugan ay parang isang lason na mabilis na kumalat sa kanyang buong sistema. Ang kanyang anak, ang kanyang munting si Lia, ang kanyang mundo, ang tawa nito, ang maliliit na yakap nito, ang amoy ng buhok nito, lahat ay biglang naging isang bagay na napakadaling kunin mula sa kanya. Ang lakas ng loob na ipinakita niya sa Villa Esmeralda ay biglang naglaho, napalitan ng isang uri ng takot na hindi niya pa naramdaman kailanman. Isang takot na lumumpo sa kanya, nag-iwan sa kanya ng pakiramdam na walang-wala siyang kalaban-laban. Anong gagawin natin? Halos pabulong na tanong ni Palma, ang kanyang mukha ay kasing putla ng papel. Maging siya ay natigilan sa walang pusong galaw ni Sidapa. Hindi sumagot si Bantugan. Nakatitig lang siya sa screen, sa imahe ng kanyang natutulog na anak. Sa anino ng kutsilyo, ang kanyang paghinga ay mabigat at hirap. Ang kanyang mga kamay, na kayang magpatumba ng isang tao, ay nanginginig na parang isang dahon. Tumunog muli ang kanyang telepono. Isang unknown number. Nanginginig niyang sinagot ito. Napakagandang bata, sabi ng isang boses sa kabilang linya. Si Sidapa. Ang boses nito ay kalmado, halos pala kaibigan, na lalong nagpatindi sa kasamaan nito. Sayang naman kung magkakaroon siya ng peklat o mas masahol pa. "Huwag mong sasaktan ang anak ko," sabi ni Bantugan. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pagmamakaawa. "Hayop ka! Wala siyang kasalanan dito." "Tama ka." Pagsang-ayon ni Sidapa. "Wala siyang kasalanan. Ikaw ang may kasalanan. Nakialam ka sa hindi mo dapat pakialaman. Pero dahil mabait ako, bibigyan kita ng pagkakataong itama ang pagkakamali mo." May sinabi si Sidapa na isang lugar, isang abandonadong bodega, sa Pantalan. Oras. Sa loob ng isang oras. Dalhin mo ang SD card, utos ni Sidapa. Ikaw lang mag-isa. Walang pulis, walang abogado. Isang maling galaw mo lang, Bantugan, at ang susunod na litratong matatanggap mo ay hindi mo na magugustuhan. Malinaw ba? Oo, hirap na sagot ni Bantugan. Mabuti, nagkakaintindihan tayo. At ibinaba na ni Sidapa ang telepono. Napaluhod si Bantugan sa sahig. Ang telepono ay nahulog mula sa kanyang kamay. Hindi pwede. Bantugan, kumalma ka, sabi ni Palma.
habang tinatapik ang kanyang balikat. Isang bitag yan. Hindi natin pwedeng ibigay ang ebidensya. Anong gusto mong gawin ko? Sigaw ni Bantugan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at desperasyon. Hayaan kong patayin nila ang anak ko para lang sa kasong ito? Para kay Alonsina? Hindi. Ang anak ko ang buhay ko. Natigilan si Abogado Palma. Tama si Bantugan. Anong karapatan niyang hilingin sa isang ama na isakripisyo ang kanyang anak? Tumayo si Bantugan. Ang kanyang muka ay isang maskara ng kawalan ng pag-asa. Kinuha niya ang SD card mula sa laptop. Patawad, abogado, sabi niya. Ang boses ay walang buhay. Pero tapos na ang laban. Walang nagawa si Palma, kundi ang panoorin si Bantugan na tumakbo palabas ng opisina, dala-dala ang nag-iisang pag-asa para sa kalayaan ni Alonsina. Kinabukasan, ang balita ay kumalat sa loob ng piitan ng pag-asa na parang isang epidemya. Tila mas madilim ang umaga. Ang hangin ay mas mabigat. Dinala si Alonsina sa opisina ng warden. Doon, naghihintay si Abogado Palma. Ang mukha ng matandang abogado ay tila tumanda ng 10 taon sa loob lang ng isang gabi. Alonsina, sabi niya, ang boses ay pagod. May masama akong balita. Inilahad niya ang isang papel, isang opisyal na dokumento. Ang kanyang apela ay ibinasura ng korte. Final. Ano? Nauutal na tanong ni Alonsina. Pero, paano? Akala ko ba? Wala na ang ebidensya. Putol ni Palma. Ikinuwento niya ang nangyari. Ang pananakot kay Bantugan. Ang pag-atras nito sa kaso. Habang nagsasalita si Palma, ang mundo ni Alonsina ay gumuho sa ikalawang pagkakataon. Ang maliit na kandila ng pag-asa na sinindihan ni Bantugan at Palma sa kanyang puso ay biglang hinipa ng isang malakas na hangin. Ang natira na lang ay ang usok ng pangarap at ang dilim. Patawad, Alonsina, sabi ni Palma. Ang kanyang mga mata ay puno ng kabiguan. Sinubukan ko ang lahat. Bumalik si Alonsina sa kanyang selda na parang isang kaluluwang nawawala. Ang bawat hakbang ay isang pagpapasa ng krus. Pagdating niya roon, may 2 taong naghihintay sa kanya sa labas ng rehas, nakangisi, si Sidapa at Sandawa. Kamusta, mahal ko? Sabi ni Sidapa. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Narinig ko ang balita. Nakakalungkot naman. Talagang umaasa pa naman akong makakalaya ka. Si Sandawa ay tumawa ng mahina. Siguro, sadyang may mga taong ipinanganak para manatili sa basura. Tinitigan sila ni Alonsina. Ang kanyang mga mata ay tuyo. Wala nang luhang gustong pumatak. Ang nararamdaman niya ay hindi na galit, hindi na lungkot. Isang malawak na kawalan. Bakit si Dapa? Tanong niya. Ang boses ay mahina. Bakit mo ginawa ito sa akin? Minahal kita. Ang nangiti sa mukha ni Sidapa ay nawala. Napalitan ng isang malamig na pagkasuklam. Pag-ibig? Huwag kang magpatawa, Alonsina. Ang pag-ibig ay para sa mga mahihina. Ang ginawa ko ay hindi personal. Negosyo lang ito. At sa negosyo may nananalo at may natatalo. At ikaw, talo ka na. Lumapit siya sa rehas. Ang mukha niya ay ilang pulgada na lang mula sa kanya. Ang kanyang hininga ay amoy mamahaling alak at tagumpay. Game over, mahal ko. Bulong niya. Pagkatapos ay tumalikod na sila at naglakad palayo. Ang kanilang mga tawa ay umalingaw-ngaw sa mahabang pasilyo. Bawat halakhak ay parang isang patalim na sumasaksak sa wasak ng puso ni Alonsina. Napaupo siya sa sahig sa parehong lugar kung saan una siyang nakatanggap ng pag-asa. Ngunit ngayon, wala na. Lahat ay nawala. Ang mga sumunod na araw ay isang malaking blangko para kay Alonsina. Para siyang isang multo na gumagalaw sa loob ng selda. Kumakain siya nang hindi nalalasahan ng pagkain, natutulog ng hindi tunay na nagpapahinga.
Ang mga tawa ni Sidapa at Sandawa ay naging isang lason na paulit-ulit na tumutulo sa kanyang isipan. Pinapatay ang anumang natitirang hibla ng kanyang espiritu. Talo na siya. Iyon ang katotohanang pilit niyang tinatanggap. Ngunit isang gabi, habang nakatitig sa kisame, isang imahe ang biglang pumasok sa kanyang isip. Hindi ang mukha ni Sidapa, hindi ang mukha ni Sandawa, kundi ang mukha ng kanyang ina, si Gunita, noong mga huling araw nito. Naalala niya ang determinasyon sa mga mata nito, ang pag-aalala na hindi para sa sarili, kundi para sa kanya. Naalala niya ang babala nito. May mga taong magaling magtago sa likod ng magagandang salita. At pagkatapos, naalala niya ang huling sinabi ni Sidapa. Game over. Bigla, isang apoy ang nagsimulang mag-alab sa loob ng kanyang nanlalamig na puso. Hindi galit, hindi paghihiganti, kundi isang simpleng pagtanggi. Pagtanggi na hayaan si Sidapa ang magsulat ng huling kabanata ng kanyang buhay. Hindi pa tapos ang laro. Hindi pa. Hanggat siya'y humihinga. Kinabukasan, may kakaiba sa kilos ni Alonsina. Ang blangkong tingin ay napalitan ng isang tahimik na determinasyon. Hiniling niyang muling makausap si Abogado Palma. Nang dumating ang abogado, ang mukha nito ay puno pa rin ng awa at pagkabigo. Alonsina, wala na tayong... Mayroon pa. Putol niya. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit matatag. Mayroon pang isang paraan, ngunit kailangan ko ang tulong ninyo. At kailangan ko si Bantugan. Samantala, sa isang maliit na apartment sa kabilang panig ng lungsod, si Bantugan ay nabubuhay sa sarili niyang impyerno. Pagkatapos niyang isuko ang SD card, agad na pinalaya ang kanyang anak. Nag-file siya ng leave of absence sa trabaho at itinago ang kanyang pamilya. Araw-araw, nilalamon siya ng konsensya. Ang imahe ng bigong mukha ni Alonsina at ni Abogado Palma ay laging bumabalik sa kanya. Isang gabi, habang pinagmamasdan niya ang kanyang natutulog na anak, niyakap niya ito ng mahigpit. Hinalikan niya ito sa noo. Sa sandaling iyon, narinig niya muli ang boses ng kanyang ama. Ang utang na loob ay binabayaran ng katapatan. Tinalikuran niya ang kanyang pangako. Pinili niya ang kanyang pamilya at wala siyang pinagsisisihan doon. Ngunit sa paggawa noon, hinayaan niyang manalo ang kasamaan. Pinabayaan niya ang anak ng taong nagligtas sa buhay ng kanyang ama. Patawad, Tay. Bulong niya sa hangin. Ngunit hindi sapat ang paghingi ng tawad. Kinabukasan, habang nag-aayos ng kanyang mga lumang gamit, isang bagay ang nahulog mula sa isang lumang libro. Isang maliit na flash drive. Napakunot ang kanyang noo at bigla niyang naalala. Noong gabing puno ng tensyon sa opisina ni Palma, habang isinasaksak ng abogado ang micro SD card sa laptop, may isang maliit na bintana na lumabas sa screen. Copying file. Reflex na ng abogado na laging gumawa ng backup. Sa gitna ng kaguluhan, ng tawag ni Sidapa, ng pagpanik. Nakalimutan nilang pareho ang tungkol dito. Ang kopya ay nai-save sa desktop ng laptop. At bago siya umalis sa opisina ni Palma, noong gabing iyon, para ibigay ang orihinal na SD card, may isang ideya na pumasok sa kanyang isip. Isang desperadong ideya. Habang si Palma ay nakatalikod at kausap ang isang kontak sa telepono, mabilis niyang kinopya ang file mula sa desktop papunta sa isang maliit na flash drive na laging nakasabit sa kanyang susi. Isang huling baraha, kung sakali. Isang baraha na itinago niya sa takot. Ngayon, habang hawak niya ang flash drive, alam na niya ang kailangan niyang gawin. Hindi sapat na protektahan lang ang kanyang pamilya. Kailangan niyang tiyakin na hindi na muling makakapanakit si Sidapa ng kahit sino. Sa kulungan, ipinaliwanag ni Alonsina ang kanyang plano kay Abogado Palma. Gagamitin natin ang kasakiman nila laban sa kanila, sabi niya. Lalo na ang kay Sandawa, alam kong meron din siyang sariling ambisyon. Hindi siya magpapailalim kay Sidapa habang buhay. Paano? Tanong ni Palma.
Magpapadala tayo ng mensahe kay Sandawa, isang anonymous na mensahe. Sasabihin natin na meron tayong kopya ng recording at handa tayong ibenta ito sa kanya kapalit ng kalayaan ko at ng malaking halaga. Hindi natin babanggitin si Sidapa. Siya lang. Sa tingin mo ba kakagat siya? Pag-aalinlangan ni Palma. Oo, tiyak na sagot ni Alonsina. Dahil ang recording na yon ay hindi lang magpapalaya sa akin, ito rin ang tanging bagay na magagamit niyang panakot kay Sidapa habang buhay. Ito ang kanyang magiging alas at hindi niya papalampasin ang pagkakataong yon. Habang sila'y nag-uusap, tumunog ang telepono ni Palma. Si Bantugan. Abogado, sabi ni Bantugan sa kabilang linya. Ang boses ay puno ng bagong determinasyon. Kailangan nating magkita. Meron akong hawak, meron akong kopya. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Palma sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw. Tumingin siya kay Alonsina sa kabilang panig ng salamin at tumango. Ang mga piyesa ng kanilang huling laro ay nagsisimula nang bumalik sa tamang lugar. Isang petisyon para sa muling pagbubukas ng kaso na may nakasaad na bagong natuklasang ebidensya ay mabilis na isinumite ni Palma sa korte. Sa tulong ng ilang matataas na kontak na may utang na loob din sa pamilya Del Mar, ang petisyon ay agad na naaprubahan. Nang matanggap ni Sidapa at Sandawa ang balita, nagulat sila. Ano? Anong bagong ebidensya? Galit na tanong ni Sidapa. Sinira ko na ang SD card. Relax, sabi ni Sandawa. Kahit na ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pag-aalala. Marahil ay isang desperadong hakbang lang ito ni Palma. Isang bluff. Pupunta tayo roon. Papanoorin natin silang mapahiya. Sa araw ng paglilitis, pumasok sina Sidapa at Sandawa sa korte na may ngiti sa kanilang mga labi. Puno ng pagmamataas. Tiningnan nila si Alonsina na nakaupo sa tabi ni Palma na may tingin ng pagkutya. Hindi nila alam na hindi sila pumapasok sa isang teatro ng kanilang tagumpay, kundi sa isang bitag na maingat na inihanda para sa kanila. Ang silid ng hukuman ay puno ng tensyon. Ang bawat upuan ay okupado ng mga mamamahayag, mga usisero at mga taong sabik na masaksihan ang huling kabanata ng iskandalong yumugyog sa lungsod ng Sanlaon. Sa gitna ng lahat, nakaupo si Alonsina. Ang kanyang likod ay tuwid. Ang kanyang mukha ay kalmado. Hindi ito ang kalmadong dala ng pagkamanhid, kundi ng isang matatag na kapasyahan. Sa kabilang panig, sina Sidapa at Sandawa ay tila mga hari at reyna na nanonood ng isang palabas na para sa kanila. Ang kanilang mga ngiti ay puno ng kumpiyansa. Para sa kanila, isa lamang itong formalidad bago tuluyang isara ang aklat ni Alonsina Del Mar. Tumayo si Abogado Luntian Palma. Your Honor, simula niya. Ang kanyang boses ay malinaw at malakas, umaalingaw-ngaw sa buong silid. Nandito kami ngayon dahil meron kaming hawak na isang ebidensya na magpapatunay. Hindi lang na walang kasalanan ng aking kliyente, si Ginang Alonsina Del Mar, kundi magpapakita rin kung sino ang tunay na may sala sa mga krimen na ibinibintang sa kanya. Isang mahinang pagtawa ang narinig mula kay Sidapa. Nagbulungan ang mga tao. At ano naman ang sinasabi ninyong ebidensya, Attorney Palma? Tanong ng hukom. Ang kanyang boses ay may bahid ng pagkayamot. Sana ay hindi ito pag-aaksaya sa oras ng korte. Hindi po, Your Honor, sagot ni Palma. Hinihiling ko po ang pahintulot ng korte na iparinig ang isang audio recording, isang pag-uusap na lihim na nai-record na magbibigay linaw sa lahat. Ang nangiti sa mukha ni Sidapa ay bahagyang kumupas. Tumingin siya kay Sandawa na kumunot ang noo. Recording? Bulong ni Sandawa. Imposible. Pinahihintulutan, sabi ng hukom. Isang court clerk ang lumapit kay Palma na may dalang speaker na ikinonekta sa kanyang laptop. May isang matinding katahimikan na bumalot sa silid. Ang tanging maririnig ay ang mabilis na pagtipa ni Palma sa keyboard
At pagkatapos, pinindot niya ang play. Sa simula, tanging ingay lang. Ngunit pagkatapos ng ilang segundo, isang boses ang pumuno sa hangin. Isang boses na kilalang-kilala ng lahat. Si Dapa. Sigurado ka bang walang makakaalam nito, Sandawa? Sa unang salita pa lang, ang mukha ni si Dapa ay biglang namutla. Ang kanyang kumpiyansa ay naglaho na parang isang bula, napalitan ng purong pagkabigla at takot. Tumingin siya kay Alonsina na nakatingin ng diretso sa kanya. Ang mga mata nito ay hindi nagpapakita ng galit, kundi ng isang malungkot na katotohanan. Nagpatuloy ang recording, bawat salita ni Sandawa tungkol sa plano, ang aksidente sa preno, ang pekeng testamento, ang pagbintangan si Alonsina ay parang isang bombang sumasabog sa loob ng korte. Ang mga bulungan ng mga tao ay naging malakas na pag-uusap. Ang mga flash ng kamera ay walang tigil na kumukutitap. Ngunit ngayon, ang mga lente ay nakatutok na hindi kay Alonsina, kundi sa nanginginig na sina si Dapa at Sandawa. Sandawa, ang babaeng iyon, ay nabubuhay sa isang fairy tale. Ikaw ang kanyang Prince Charming. Hindi niya kailanman pag-isi-isipan ng masama ang kanyang prinsipe. Sa bahaging iyon, napapikit si Alonsina. Ang sakit ng katotohanan ay sariwa pa rin, ngunit kailangan niyang marinig ito. Kailangang marinig ng lahat. Nang matapos ang recording, ang katahimikan sa loob ng korte ay mas matindi pa kaysa kanina. Lahat ay nakatingin kina si Dapa at Sandawa, hinihintay ang kanilang reaksyon. Your Honor, ito po ay gawa-gawa lamang. Isang peking recording. Sigaw ni si Dapa. Tumayo siya ng bigla. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Sinisiraan lamang nila kami. Ngunit huli na. Ang ebidensya ay malinaw. Ngunit bago pa man makapagsalita ang hukom, isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Tumayo si Sandawa Imperial. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Ngunit ang galit na yon ay hindi para kay Alonsina. Ito ay para sa lalaking nasa tabi niya. Ang lalaking sumira sa kanyang perpektong plano. Hindi iyan peke, Your Honor, sabi ni Sandawa. Ang kanyang boses ay matigas at malamig. Napalingon si Sidapa sa kanya, hindi makapaniwala. Sandawa, anong ginagawa mo? Hindi siya pinansin ni Sandawa. Tumingin siya ng diretso sa hukom. Totoo ang recording na yan. Ngunit meron pa kayong hindi nalayaman. Sandawa, tumahimik ka. Sigaw ni Sidapa. Sinusubukang hawakan ang kanyang braso, ngunit iwinaksin niya ito. Tumahimik? Sabi ni Sandawa, tumingin siya kay Sidapa na may ngisi. Bakit? Dahil ba sasabihin ko sa kanilang lahat na hindi lang si Alonsina ang binalak mong patayin? Na ikaw din ang nasa likod ng aksidente sa kotse ng sarili mong business partner na si Mr. Velasco nung isang taon dahil ayaw niyang ibenta sa iyo ang kanyang shares? Nanlaki ang mga mata ni Sidapa. Ang buong korte ay natigilan. At sasabihin ko rin ba na ang perang ginamit mo para bayaran ang mga pekeng testigo ay galing sa isang offshore account na puno ng pera mula sa money laundering? Patuloy ni Sandawa. Upang iligtas ang sarili, handa siyang ilaglag ang lahat. Hayop ka, papatayin kita, sigaw ni Sidapa. At sa isang bulag na galit, sinugod niya si Sandawa. Agad na kumilos ang mga guwardiya ng korte. Pinigilan nila si Sidapa na nagwawala na parang isang nasusukol na hayop. Sa gitna ng kaguluhan, isang pares ng mata ang hinanap ni Alonsina sa gitna ng mga tao. At nakita niya ito. Si Bantugan, nakatayo sa likuran, kasama ang kanyang asawa at anak. Tumingin ito sa kanya at sa isang tahimik na pagtango na iparating nila sa isa't isa ang lahat ng pasasalamat at respeto. Tok, tok, tok. Ang malyete ng hukom ay muling pumukpok ng 3 beses. Ngunit ngayon, para kay Alonsina, ang tunog na yon ay hindi na tunog ng isang hatol.
Ito ay tunog ng kalayaan. Ipinapawalang sala si Alonsina del Mar sa lahat ng kaso. Anunsyo yun ng hukom. At inuutusan ko ang agarang pag-aresto kay Sidapa Montenegro at Sandawa Imperial para sa mga bagong kasong isasampa laban sa kanila. Habang kinakalaga ng posas si Alonsina, pinoposasan naman si Sidapa. Habang hinihila siya palabas, ang kanyang mga mata ay puno ng walang katapusang puot. Tumingin siya kay Alonsina. "Hindi pa tayo tapos, Alonsina." Sigaw niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagbabanta. "Hindi pa." Ngunit hindi na natakot si Alonsina. Ang lalaking sumisigaw sa harap niya ay hindi na ang makapangyarihang demonyo na sumira sa kanyang buhay. Isa na lang siyang talunang bilanggo ng sarili niyang kasakiman. Lumipas ang ilang buwan. Ang ingay ng iskandalo ay unti-unting humina. Napalitan ng ibang mga balita, ibang mga drama. Ang pangalan ni Sidapa Montenegro at Sandawa Imperial ay naging isang babala na lamang sa mga pahayagan. Mga multo ng kasakiman na ngayoy nagdurusa sa likod ng rehas habang hinihintay ang kanilang mahabang sentensya. Isang maaliwalas na umaga, tumayo si Alonsina sa tapat ng malaking gate ng Villa Esmeralda. Sa gate ay may nakasabit ng isang malaking karatula. For sale. Pinagmasdan niya ang mansyon. Hindi na ito isang palasyo sa kanyang mga mata. Hindi na ito isang pugad ng masasayang alaala o isang kulungan ng mga kasinungalingan. Isa na lamang itong istruktura na gawa sa bato at salamin. Walang buhay, walang kahulugan. Ang mga pader na minsan ay naging saksi sa kanyang mga pangarap at sa kanyang pinakamatinding bangungot ay wala ng kapangyarihan sa kanya. Hindi niya naramdaman ang panghihinayang. Hindi niya naramdaman ang galit. Ang tanging naramdaman niya ay isang malalim na katahimikan. Hindi na siya lumingon pa. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo. Bawat hakbang ay isang pag-iwan sa isang buhay na hindi na niya kailanman babalikan. Ang sumunod niyang pinuntahan ay isang tahimik na sementeryo sa probinsya. Ang hangin ay sariwa at ang tanging maririnig ay ang huni ng mga ibon at ang pagaspas ng mga dahon. Lumapit siya sa isang simpleng lapida na gawa sa puting marmol. Gunita del Mar. Isang mapagmahal na ina. Umupo si Alonsina sa damuhan. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang antigong suklay, ang huling barahan ng kanyang ina, ang susing nagpalaya sa kanya. Hinaplos niya ang makinis na ibabaw nito, ang maliliit na perlas na kumikinang sa ilalim ng araw. "Nay!" bulong niya. "Salamat po." Maingat niyang inilapag ang suklay sa ibabaw ng lapida, sa tabi ng mga sariwang bulaklak na dala niya. Isang simbolo ng pasasalamat, isang pagbabalik ng isang misyon na natupad na. "Malaya na po ako, Nay," sabi niya, habang isang butil ng luha ang dumaloy sa kanyang pisngi. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan, ito ay luha ng kaluwagan. Hindi lang sa kulungan. Malaya na ako sa lahat ng kasinungalingan. Malaya na ako para hanapin ang sarili ko. Pagkatapos ng ilang linggo, nagkita sila ni Bantugan. Hindi sa isang magarang restaurant o sa isang mamahaling lugar. Nagkita sila sa isang maliit na kapihan sa tabi ng dagat. Isang lugar na simple, payapa, at totoo. Nakaupo si Bantugan sa isang mesang kahoy kasama ang kanyang mag-ina. Nang makita siya ni Alonsina, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang pamilyang ito, ang pamilyang isinakripisyo ang kanilang kaligtasan para sa kanya, ay larawan ng tunay na kaligayahan. "Alonsina!" bati ni Bantugan. Tumayo para salubungin siya. "Bantugan!" sagot niya. "Salamat sa pagpunta." Ipinakilala siya ni Bantugan sa kanyang asawa, isang babaeng may mabuting puso, at sa kanilang anak na si Lia, isang masiglang bata na may mga matang kasing liwanag ng sa kanyang ama. "Nagpapasalamat po kami sa lahat ng tulong ninyo sa mga tulad namin," sabi ng asawa ni Bantugan.
Tinutukoy nito ang foundation na itinatag ni Alonsina mula sa isang bahagi ng pinagbentahan ng Villa Esmeralda, isang pundasyon para tulungan ang mga babaeng walang sala na naakusahan ng krimen. Wala iyon, sabi ni Alonsina. Ito ang pinakamaliit na magagawa ko. Nang paalis na sila, may iniabot si Bantugan kay Alonsina. Hindi alahas, hindi pera. Isang maliit na paso na may isang usbong na halaman. Para sa bago mong simula, sabi ni Bantugan, isang simpleng ngiti sa kanyang mga labi. Tinanggap ito ni Alonsina, ang kanyang mga daliri ay dumampi sa mga berdeng dahon. Salamat, sabi niya. Ang salitang salamat ay tila hindi sapat para sa lahat ng ginawa nito. Ngunit sa pagitan nilang dalawa, sapat na yon. Nang hapong yon, naglakad si Alonsina sa dalampasigan. Hinubad niya ang kanyang tsinelas at hinayaan ang kanyang mga paa na bumaon sa basang buhangin. Naramdaman niya ang malamig na tubig na humahalik sa kanyang mga paa, ang dampi ng hanging dagat sa kanyang mukha. Pinanood niya ang paglubog ng araw. Ang kalangitan ay nag-aapoy sa kulay kahel at rosas. Sa kanyang pag-iisa, hindi niya naramdaman ang kalungkutan. Sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman niya ang kabuuan. Nawala sa kanya ang milyon-milyong piso, ang isang mansyon, ang isang pangalan na dati kinangigiliwan ng lahat. Ngunit sa pagkawala ng lahat ng iyon, natagpuan niya ang isang bagay na mas mahalaga. Natagpuan niya ang kanyang sarili, ang kanyang dangal, ang kanyang lakas. At habang nakatayo roon, sa pagitan ng buhangin at ng papalubog na araw, isang payapang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang nangiti ng isang taong nakahanap ng kapayapaan. Ito ang tunay na yaman. At dito po nagtatapos ang kwento ni Alonsina. Isang paalala na ang pinakamadilim na gabi ay laging sinusundan ng pagsikat ng araw at ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa anumang yaman o ari-arian. Ang aral ng kwento ay malinaw. Ang dignidad ay isang kayamanang hindi kayang nakawin at ang kapayapaan ng kaluluwa ay ang pinakamahalagang hiyas na maaari nating angkinin. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay meron kayong napulot na aral at inspirasyon sa kwento ng ating bida. Kung meron po kayong mga saloobin o komento, huwag po kayong mag-atubiling i-type iyan sa comment section sa ibaba. Anong uri ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.